I think 6 hours flight to Doha, Qatar. Ini-scam ako ng taxi at kung saan-saan niya ako dinadala. Hindi niya daw kay bababa kung hindi ako magbayad ng 200 euros. Parang nagsisi ako na sa food court ako kumain. Hi guys! Hello! Hi guys, welcome back to my channel, and today's the day that we have to leave Europe. It has been 35 days, grabe guys. Finally, it must come to an end. So, dito tayo ngayon sa Brussels. So, ang aking exit is Brussels. Ang entry ko diba is Madrid, and then exit ko is Brussels. And then, yung airport kasi from Brussels Center is medyo malayo guys. More than 1 hour yata yung biyahe, or 1 hour ganun. So, nagbook na lang ako ng aking airport transfer na bus transfer. Kasi baka mahal yung private transfer eh. So, may nakita akong bus. Maraming mga bus options sa Klook. Nagbook lang ako sa Klook. Pero yung pinakamalapit kasi na bus company is ito guys. Ito yung pinakamalapit sa akin, flibco.com. So from Brussels Midi or Brussels Southwest to Charleroi Airport. Yan, February, that's the date. Ay valid siya ng ano hanggang February 3. Hanggang bukas siya valid ng 3:59 AM. So parang ano naman siya, more than 1 day yung validity. That's a QR code and my details. So ito yung pinili kong bus company kasi 15-minute walk from my hotel lang yung pickup area. So I'm currently walking, actually mga 5 minutes na lang kasi kanina pa ako nag-start maglakad. So let's go! Bye-bye Brussels! Let's go! One last look sa Brussels before tayo umalis. Di ba medyo modern talaga yung ano nila? It's a combination of modern and traditional buildings dito sa Brussels, no? Ayun o, modern sa area na to. Kind of modern. Let's go to the bus station. So, mayroon akong connecting flight to Doha, Qatar, no? So, hindi naman siya direct flight to Manila. Mayroon akong, I think 6 hours flight to Doha, Qatar. Tapos may, ang tagal ng layover ko guys, 9 hours or 10 hours. Kasi gusto ko sanang lumabas sa Qatar. But then, nung tinignan ko yung ticket ko, pangit pala nung dating ko, 11:30 PM yung dating ko sa Qatar. So parang hindi siya maganda. Tapos ang alis ko is 8 AM papuntang Manila. So parang buong gabi yung layover ko. So I'm not sure kung lalabas pa ako kasi parang wala na rin ako magagawa sa labas kasi gabi. So baka magstay na lang ako sa airport. Iniisip ko kumuha ng transit visa sana, pero sabi ko parang wag na, parang hindi na worth it lumabas kasi gabi. Ito na ba? May nakita akong station, Brussels Midi. I think this is the train station. Train station, pero sabi, meron kasing link dun sa, di ba nagbook ako ng Klook. Nung nag-send sila sa email, merong link ng address. Hindi pa daw dito, 4 minutes walk pa. So probably this is the train station ng Brussels Midi. Pero dun tayo sa may bus stop. Let's go. Di ba sabi ko nung kakadating ko lang sa Belgium, sabi ko, ay labutin nilang wala mga cobblestones. Meron pala sa area nito. So yung luggage ko, my gosh. Pero wait lang naman, shout out naman sa may luggage. Shout out to you, my gosh. 35 days. Laging may baku-bako, laging may mga pagsubok sa train, akyat baba. My gosh, you're so strong. I super love you. I'm so proud of you. So, nabili ko na tong luggage ko guys sa Korea nga, sa market lang. Sa may Dongdaemun, malapit sa Dongdaemun market. Mga 3,000 pesos lang ba? Basta para mga ganun kasi nasira yung dati kong luggage. Pero ang tibay mo. Pero feeling ko parang napapagod na rin siya. Nararamdaman ko na malapit na siya mag-give up. Inaantay niya lang makauwi kami sa Pinas. Sorry for everything. Sabi ko baka magkano ko na-book yung ano, yung transfer ko. So mga 1,200 no. But if you use my discount code Marvin sa Mako Klook, syempre makakababaan nyo pa yan. Mga 1,1 ganun. And then, walang time yung ticket no kasi every 20 minutes daw. Every 20 minutes is mayroong bus dito. So, mag-aantay lang tayo. Actually, I'm super early. Like, more than 5 hours before my flight. Flight ko is alas 3. Mga 9:30 umalis na ako. So, 10, 11, 12, 1, 2. Mga 5.5 hours. 5.5 hours. Kasi medyo malayo yung airport. 1 hour yung biyahe papuntang airport. And guys, we are here in Europe. I cannot afford to miss my flight.
Kung sa mga, minsan sa mga Boracay, di ba kaya ko mag last minute na kasi if ever di tayo umabot, parang kaya naman, if ever lang, di ba, worst case scenario. Pero Europe to guys, if hindi tayo umabot, good luck. Good luck to us. Ayan guys, ang daming bus. Ayan na, flibco.com. Ang dami nilang buses. May nakasulat to, your airport connection. Let's go. Hopefully makasakay agad tayo. So yun guys, ang dami nilang mga buses. So Flibco bus. Sabi ni kuya, ilagay ko na lang doon yung airport, yung luggage ko dyan. And then that's it. Super convenient, no? Nakakasakay na agad tayo. Diba, makita ko lang siguro yung QR code ko. So wala namang seat number, no? So maybe free seating lang din to. Valid for one journey, okay. Maximum is 1 suitcase na 25 kilos. Tapos carry-on na 10 kilos. If marami kayong luggage, I think you have to purchase additional luggage. And just like that guys, dito na tayo sa bus. So mas prefer ko to kasi parang wala nang transfer, diretso na siya sa airport. Pwede naman kayo mag-train, pero nung chinecheck ko kasi ang daming transfer which is mas hassle sa luggage. So ito, mag-bus ka lang for 50 minutes to 1 hour and then airport na. Free seating lang siya. This is the bus. Meron kayong parang aeroplane. Also charger. Pwede kayo mag-charge. Ay, pwede tayo mag-charge. Nice. That's it. See you at the airport. So yun guys, nagkamali ako kasi akala ko isa lang yung airport dito sa Brussels. Meron palang BRU, yung Brussels International Airport. Tapos yung nabook ko palang bus papunta sa yung isang airport. Buti na lang talaga, sobrang aga ko umalis. Kasi kung hindi ako aabot sa flight ko. So ayan, nakita niyo kung nasan ako ngayon. So nag-cab na lang ako. For sure sobrang mahal nito, pero wala akong choice, malilate ako sa flight ko. Meron din iba yung Flibco na bus na sinakyan natin. Meron din silang papunta doon, yung airport to airport. Pero alauna pa yung next na trip. Parang sold out na yung earlier trip. So hindi na ako aabot ng 2 PM. So sabi ko sige na, magka-cab na lang ako, bahala na. So hindi ko alam kung magkano babayaran natin dito, but kailangan ko makaabot sa flight ko. So let's go. Ay guys, nanginginig ako guys. Ini-scam ako ng taxi at kung saan niya ako dinadala. Sabi ko ibaba mo ako dito. Sabi niya hindi niya daw ako ibababa kung hindi ako magbayad ng 200 euros guys. 12,000 pesos. Sabi ko hindi ako magbayad ng 200 euros. Kahit natatakot na ako kasi syempre nasa loob ako ng sasakyan niya, no. Tapos sabi nung nasa pwede daw ako magbayad ng credit card. Tapos nung nandun na ako sa taxi, sabi niya hindi ka pwede magbayad ng credit card, kailangan ka mag-withdraw now. Ini-scam nila ako guys. Na-stress ako ng sabi ko ibaba mo ako dito, tapos may pera pa ako natitira. Binayad ko sa kanya 50 euros pa naman guys. Sabi ko ibaba mo ako dito, tapos sabi ko babayaran na lang kita ng 50 euros, ibaba mo lang ako. So mga 3,000 pesos yun, diba? 5 gano'n. Nahihinig ako kasi scammer sila guys. Parang nagkasabot na sila doon pa lang sa terminal. Nag-uusap-usap na sila na parang ganyan. Tapos sinicheck ko sa mapa. Oh my god. Sinicheck ko sa mapa, nilalayo niya ako. Diba sinicheck ko yung Google ko. Sabi ko, nilalayo mo ako. Sabi ko meron akong mapa dito, ba't mo ako nilalayo? Para mas mahal yung i-charge mo sa akin. Sabi ko alam mong may flight ako. Tapos nakipag-away talaga ako sa kanya kasi ini-scam niya ako guys. Sabi ko magko-commute na lang ako. Oh my gosh, stress ako. Pero okay lang yan, nakapag-check-in na naman ako. Huwag na kayong magta-taxi guys. Grabe yung 200, 12,000. Oh guys, mag-Uber na lang ako. Mahal pa rin, 120 euros. Magkano yun? Pero at least mas safe tayo dito. Kasi kanina yung sinisigawan niya talaga ako na you have to withdraw now. Yung parang pinipilit niya ako mag-withdraw for a certain amount. In-stop niya ako dun sa ATM. And dun nga ako niya in-stop guys. Yung parang wala masyadong tao. Kasi sabi niya mag-withdraw ka dun. Tapos iniwan ko pa tong bag ko. Tapos pagbalik ko sabi ko, sir,
Is it okay kahit 150 na lang? Sabi ko 150 euros na lang. Ayaw niya talaga, sinisigawan niya ako. Sabi ko, wala, hindi ako tutuloy. Tapos sabi ko, kukunin ko yung bag ko. Tapos kinuha ko, tapos naglakad ako. Tapos binigay ko pa rin siya yung 50 euros. Wala pa nga 5 minutes yung ride namin, or mga ilan na ba yun? Nag 10 na ba? Mga ganon, 10 to 15 minutes na yata yung ride namin. Ay, na-stress ako kay kuya. But it's okay, mag-aano na lang ako. Uber, kasi Uber mas safe. Mas alam mo yung plate number, mare-report mo if ever may pag ano. Huwag na lang mag-taxi, guys. Niloko na, kinonfirm ko pa dun sa may ano, sabi ko, I'm using my card to pay ha. Okay daw, okay. Tapos nasa ano na kami, sabi niya, you cannot use your card, sabi niya, you need to withdraw cash. Hinga. Nanginginig talaga ako kasi yung mata na niya nanilisik, yung mata na tinitignan niya ako na you have to withdraw cash now. Yung parang pinipilit niya ako mag-withdraw talaga. Oh my god. Hindi ko in-expect yun sa last day pa natin sa Europe. Sa last day pa natin sa Europe, tsaka pa nagka-problema guys. It's also my fault. Akala ko talaga yung isa lang yung airport nila dito ng international airport. Hindi pala, magkaiba pala. But it's okay. Darating na yung Uber. It's 11:40. Buti na lang talaga sobrang aga ko. 12, 1, 2. We still have more than 3 hours. 3.5 hours. Yung ride siguro mga 40 minutes pa. So 2.5 hours before our flight. Abot naman tayo. Nag-check-in na naman ako online. But, whew, stressful day. Last day. Ang mali ko, hindi ko nakuha yung plate number. No? Kasi nagmamadali na ako. Tapos kinakabahan na ako. Kasi chinecheck ko, diba naka-taxi ako. Pero chinecheck ko rin sa Google Map yung ruta. Dapat mga 40 minutes lang. Pero kung saan niya ako, sabi ko, parang lumalayo ako ng lumalayo na umaabot na ng more than 1 hour sa Google. Kaya sabi ko, shit, parang something's wrong na dito. Hindi ko nakuha yung plate number. Okay guys, nandito na tayo sa Brussels Airport. Boarding time is 1:55. It's 1:41. I actually barely made it, no? Sobrang daming nangyari today. Kakain lang ako kasi nagugutom na ako. 1:40 na. And ayusin ko lang yung utak ko. Daming mga scam na nangyari today, like sunod-sunod na scam, but it's okay. At finally we're here at the airport. Wait lang, kakain lang ako. Di na ako nakabili ng pasalubong kasi mag-boarding na kami. Sa Qatar na lang ako bibili ng pasalubong, guys. Wala pa akong bibili ng pasalubong ever. So baka sa Qatar na lang kasi may layover naman ako doon. And I'm gonna share to you kung anong pinagdaanan ko today. Hihinga lang ako. Okay guys, nakahinga na ako. So ganito nangyari, diba? Actually kasalanan ko naman kasi nagkamali ako ng airport. Dalaw pala yung airport dito sa Today, we will be boarding by group number, which wala, can be found on your boarding na kami. Pero sige, zone number 3 pa naman ako. But ang nangyari is, diba nagkamali ako ng airport, so magta-transfer ako dito sa BRU, sa Brussels Airport. Napunta kasi ako dun sa isang airport na hindi ko chinek. Mali ko talaga. Tapos malilate na ako if magbabus pa ako kasi late yung schedule. So sabi ko na magta-taxi na lang. Siyempre kung anong pinakaunang taxi na nakita ko, yun na yung sinakyan ko kasi nagmamadali na talaga ako. Like 3.5 hours na lang before my flight. Sabi ko go na yan. Tapos may mga nagkokontrata doon. Sabi ko na I'm gonna pay using card ha. Tapos tinanong ko pa kung magkano. Sabi ko how much. Sabi nila na parang yung meter daw. Parang yung metro. Sabi ko okay sige, metro naman ang taxi. Tapos nung nandun na ako sa kotse, nakasakay na ako. Siguro mga 5 or 10 minutes na. Nag-google din kasi ako. Habang nakataxi ako, ginugoogle ko rin yung mapa kung nasa tamang direksyon ako. Dapat 40 minutes lang yung biyahe. Tapos nakikita ko, nilalayo talaga niya ako ng driver. Sabi ko, shucks, bakit parang mas lumalayo ako sa ruta? Yung una pinabayaan ko lang kasi dapat madidiretso lang siya tapos nag-right siya. Sabi ko, shucks, dapat dumiretso siya. Tapos naging parang 58 minutes na, sabi ko, lumalayo na kami. Tapos lumayo pa ulit siya, nag 1 hour and 13 minutes na, parang sabi ko, parang mali na, parang mas lumalayo ako dun sa destination ko. Tapos biglang sabi niya na you can only pay cash. Sabi ko, sorry? Sabi niya, you can only pay cash. Sabi ko, I thought we already agreed na I will pay card kasi I don't have enough cash. Sabi ko, I don't have enough cash. Sabi niya, you withdraw cash. Sabi ko, ha? Sabi ko,
can I just withdraw at the airport? Sabi ko, can I just withdraw at the airport? Because nagmamadali rin ako. Kasi nga baka malito ako sa flight ko. Sabi ko na, can I just withdraw at the airport? Kasi wala akong cash na enough. Sabi niya, no, you withdraw here. Sabi ko na, how much will be the cost? Kasi syempre naka-metro pa kami, no? During yung metro, 22 euros pa lang. So sabi ko, how much will be the cost? Sabi niya, 250 euros. Pag sabi niya 250 euros, sabi ko, 250 euros? Guys, ang 250 euros is 15,000 pesos for a 40-minute ride. Sabi ko, that's too much. Sabi ko, can we just go with the meter? Sabi niya, no, 250 euros talaga. Tapos sabi ko na, okay, but I will just withdraw at the airport. Sabi ko sa kanya. Tapos bigla siya sumigaw. Sabi niya, no, you withdraw cash here. Sabi niya, may ATM, parang tatagalogin ko na lang. Sabi niya, may ATM dyan, you withdraw cash here, I wait for you here. Kasi yung malakas yung boses niya, tapos sinisigawan niya ako. Parang, syempre ako parang, wala, natatakot ako. Kasi alam ko na nilalayo niya ako sa lugar, tapos sinisigawan niya pa ako. Parang, shit, sabi ko, anong mangyayari dito? Tapos sabi ko, syempre, di na ako makapag-isip ng maayos. Sabi ko, is it okay if 200 euros na lang? Parang tinawaran ko. Nung una sabi niya, no. Tapos sabi ko na parang, because 250 euros is too much. Sabi ko, can I have 200 euros na lang, 12,000? Sabi niya, okay, you withdraw 200. Tapos nung nag-withdraw ako, 100 euros lang yung withdraw. Kasi habang pagkalabas ko ng kotse, iniisip ko, shucks, ini-scam ako. Ang iniisip ko, paano kaya ako makakalusot dito? Habang nag-withdraw ako sa ATM, sabi ko, shucks, paano kaya ako makakalusot? Sabi ko, mag-withdraw ako ng 100 euros. Kasi meron pa akong 50 euro na natitira. Sabi ko, try ko pa na pababaan. Sabi ko, 150 lang yung pera ko. Tapos di ba nag-withdraw na ako. Tapos pagbalik ko, sabi ko na, I'm really sorry, I only have 150 euros. So 150 guys, mga 9,000 pesos. Sabi ko, is it okay if 150? Sabi niya, no, I already told you 250. And then parang sabi niya, na binabahan ko na nga ng 200. No, sabi ko na, it's too much. Sabi niya na, kasi tinignan ko, it's only 22 euros pa lang. Sabi ko, di ba, kung 40 minutes na biyahe, naka 10 na kami, parang 30 minutes na lang, aabot ba kami ng 250 euros? Parang ang layo naman. Tapos sabi ko na, I'm also, tapos pinakita ko yung mapa ko. Sabi ko, I'm also, parang English ko dun, parang I'm also checking the map. Sabi ko, you are driving me longer kasi sabi ko, you should just go straight. Kanina 40 minutes, but now look, it's 1 hour and 13 minutes. Sabi ko na, I think you're just making it long. Tapos hindi nagagalit siya. Sabi niya, give me the money. Tapos may 150 na ako, diba? Sabi niya, give me that money. Sabi ko, why would I give you the money? We're not yet at the airport. Sabi ko na, ano muna ako sa airport, diba? Ipunta muna ako sa airport and then I'll pay you. Sabi niya, no, give me the one. Parang ang gusto niya, ibigay ko yung 150, tapos umalis ako sa kotse. Sabi ko, no, I'm not gonna pay you 150. Sabi ko, 22 pa lang yung nasa 22 pa lang yung nasa metro natin. I'm not gonna pay you 150 euros. Tapos inaano niya ako, ini-intimidate niya ako. Tapos sabi ko, ang nasa utak ko, agad, shit, paano ako makakalusot dito? Kasi yung luggage ko nasa trunk. Dala ko yung bag ko, itong yellow. Ito, nung nag-withdraw ko, dinala ko sila lahat. Pero yung sabi ko, yung luggage ko nasa trunk ng kotse niya. Tapos sabi ko, sige, bibigay ko na nga lang 50 na to para makatakas na ako. Sabi ko, oh, I pay you 50, but I'm not gonna proceed with the trip. Sabi ko, I think like you're scamming me. Sabi ko, okay sa akin kung metro, pero tapos parang inaano niya pa ako na, no, parang inaano niya ako na, hindi pwede ganun. Tapos ang ginawa ko, tumakbo ako sa likod. Buti na lang bukas yung trunk niya. Tapos binuksan ko yung trunk, tapos kinuha ko yung luggage ko, tapos tumakbo ako, guys. Sabi ko, I'm gonna ask for help if susundan mo. Parang I'm gonna ask for help. Sabi ko, you're scamming me. Ayun, tapos nanginginig na ako. Parang nanginginig ako, pero syempre lumalabang pa rin ako kasi baka kung anong gawin niya. Tapos sabi ko, okay, di mag-Uber na ako. Tapos sabi ko, shit, malilate na talaga ako sa flight ko. Kasi 3.5 hours na lang. Just ba 40 minutes. Sabi ko, baka dumating ako 2 hours before my flight. Malilate na talaga ako. So wala akong Uber. Wala akong Uber na app. So sabi ko, shucks, nag-download pa ako ng Uber na app. Nilink ko pa yung credit card ko dun. So it took some time. Tapos nag-book na ako ng Uber. Sabi ko, sige, mag-Uber na lang ako para mas safe. Kung ano man yung... Mahal din yung singil, 120 euros. Pero sabi ko, magkano yung 120? 6,000, 7,000, 8,000. Sabi ko, okay na yan. Ang importante yung mas safe kasi Uber, di ba? Ito na nga. Pagkadating ng Uber, medyo matagal siya dumating. 15 minutes yata siya dumating. After 15 minutes, dumating yung Uber. Chinek ko yung plate number ng Uber. Mali yung coaching dumating. So, dun pa lang, kinabahan na ako. Sabi ko, shucks. May another scam na naman ba to? Pero, alam, parang wala na akong time. Kasi malilate na talaga ako. Like, 2.5 hours na lang yata before my flight. Sabi ko, malilate na talaga ako.
Tapos sabi niya, lumabas yung driver, Uber driver, sabi niya, can you please cancel the booking? Sabi ko, why? Sabi niya, kasi mali daw yung lugar na pinin ko. Sabi ko, paano mali? Nakapunta ka nga dito. Di ba nakapunta siya dito sa location ko, and then ang nakapin naman is Brussels Airport, BRU, which is ito. Sabi ko, sa isip ko, paano nagkamali? Pero iniisip ko, ayoko nang makipaglaban kasi malilate na talaga ako sa flight. Sabi ko, why do I have to cancel? Sabi niya, mali yung pin mo. Cancel mo na lang daw, tapos magbayad na lang daw ako sa kanya directly. Sabi ko, oh my gosh. Alam kong ano siya. Alam, ginagawa din naman ng iba siguro na driver na kapag feeling nila, ika-cancel mo yung booking para yung buong bayad mapupunta sa kanila, di ba? Ginagawa din naman ng ibang driver yun. Parang, cancel mo na lang, tapos ibigay mo na lang sa akin lahat ng booking. Kasi, pag mag-Uber pa sila, parang, syempre, half of it or percent lang yung makukuha nila. Tapos mga 120 yun. Tapos sabi ko, okay, how much am I going to pay? Sabi niya, 150. Sabi ko, but 120 lang yung nasa Uber. Bakit 150 euro yung babayaran ko? Tapos sabi niya, because you pinned the wrong location. Hindi ko mag-gets yung sinasabi niya, I pinned the wrong location kasi nakapunta siya sa location ko. And then, tama naman, Brussels Airport. Sabi niya, you pinned the wrong location. Tapos alam mo, gusto kong lumaban, pero malilate na ako sa airport. Malilate na ako sa flight ko. Mas mahal yung magagastos ko. So, habang nasa trip kami, sabi ko, sige, cancel ko. Ang malala pa, may cancellation fee na 10 euros. So, parang, nagbayad ako sa kanya ng 150 plus may cancellation fee pa na 10 euros. So, 160 euros. Magkano yung 160 euros? 9,600. Plus yung nabayad ko na 50 dun sa taxi. 3,000 plus 9,600. 12,600 pesos lahat. Tapos, alam mo yung nasa kotse ako. Ang pinagdadasal ko na lang, sana hindi niya ako saktan. Sana hindi niya ako. Kasi sinabi ko sa kanya, ang flight ko talaga is 2:50. Sabi ko, my flight is 2 p.m. Sabi ko, can we make it very, very fast? Sabi ko na, kasi ayoko na baka i-reroute niya na naman ako. Sabi ko, malilate na talaga ako sa flight. Kaya parang nagbabait-baitan na lang yung tono ko na, I'm gonna be late. Parang maawa na lang siya sa akin. Parang, I'm really gonna be late. Kung i-scamin mo ako, sige, like, singilin mo na lang ako ng malaki. Pero, pwede bang bilisan na lang natin? Parang, alam ko na naman na ini-scam niya ako sa 150. Pero sabi ko na lang na, can we make it fast? Kasi malilate talaga ako sa tapos ayun na, habang nasa biyahe kami, parang, alam mo nang niloloko ka, pero wala kang choice. Wala kang choice kasi kung hindi mo iti-take, malilate ako. Mas mahal yung flight. So, Europe to Manila. Mas mahal yung flight, and then, baka kung lumaban pa ako, baka saktan niya ba ako. So, ano na lang, sige na lang, tinanggap ko na lang na, okay, 160 euros lahat, plus 50, 210 euros. Parang, akala ko magiging safe na ako kasi Uber na, di ba? May app na eh. Tapos if i-report ko naman, mali yung plate number niya sa Uber sa dumating na kotse. So, ano yung i-report ko doon? Both plate number. Sabi ko, oh my God. Like, so buong Europe natin, di ba? Parang sabi ko, thank you Lord, hindi ako na-scam, hindi ako na-pickpocket, walang kahit ano. Sa last day pa, like, pauwi na lang ako, no? Doon pa nagkaroon ng mga scam, doon pa yung parang, tapos yung mga itsura pa nila, guys, yung parang matatapang, yung parang intimidating na itsura. So, parang, kung lalaban ako, parang, baka kung saan pa ako dalhin, no? So, parang, sige na lang, oo na lang. May reason naman yung bakit ba nangyayari. Pero kanina talaga hindi ako makapag-vlog kasi sobrang down na ako na parang, okay, sige. May reason naman siguro yung mga nangyayari, pero yun, nagkape ako, nabuhayan naman ako. Ang pinagpapasalamat ko na lang, at least walang masamang nangyari sa akin. May ibabalik naman yung pera, di ba? Kung may mga ganitong nangyayari na parang na-scam ka, naniniwala ako merong kapalit na blessing na dadating kapag nangyayari sa akin yan. So parang, okay, sige. Siguro gusto rin pa-experience ni Lord na, sige nga, i-challenge kita kung magiging grateful ka pa din, di ba? Kung pasalamat ka pa rin sa akin. Pero, ang pinagpasalamat ko lang, Lord, thank you, safe pa rin ako. So, ayun na lang. Doon na lang ako sa, at least safe pa rin. Medyo disappointing. Pero, more than stress, ang naramdaman ko talaga hindi ako masyadong na-stress doon sa perang ibabayad. Natakot ako for my life. Natakot ako na, kasi yung una taxi, binaba niya ako doon sa parang wala masyadong tao na parking. Tapos yung Uber dumating, iba yung plate number. So parang,
syempre kung kahit kung saan ako dalhin ng Uber, parang anong magagawa ko doon? Iba yung plate number niya, di ba? Paano ko siya ma-report? Like, so nagpe-pray na lang talaga ako na sige, magbabayad na lang ako basta ano mo lang ako sa airport. Alam mo yun, i-diretso mo lang ako sa airport. Sige, scam mo na ako. Alam ko na ini-scam mo ako, pero go na. Basta ano mo na lang ako sa airport on time kasi I can't miss my flight. So ayan, dumating ako dito, magbo-boarding na. Actually, ayun, magbo-boarding na sila doon. Zone 3 pa naman ako, but ayan, yan yung aming flight. Ayun, ending, hindi na ako nakabili ng pasalubong. Kasi sabi ko dito na ako sa airport bibili ng mga chocolates kasi di ba may mga duty free naman. Tsaka para hindi na siya makadagdag doon sa check-in lang. Pag nag-check-in ako, wala akong mga dala-dala. So, pag nakapasok ka na kasi dito, di ba pwede ka nang bumili ng mga chocolate. Ganun, so, sabi ko, wala. Doon na lang ako bibili siguro sa Qatar. Sa Qatar na lang ako bibili ng mga pasalubong. Qatar chocolate na lang. And, ayun lang. Buti na lang talaga safe ako. And, pero natakot talaga ako sa grabe yung mata ng taxi driver, parang bayaran mo ko ng 250 kung hindi gagawin kita ng masama, parang ganun yung vibe niya. Kaya iniisip ko talaga siya, sana makatakas ako dito. Alam mo yung feeling na tumakbo ko sa trunk, tapos inopen ko, tapos kinuha ko yung luggage, tapos tumakbo ko sa kanya, sabi ko na I will report you, ganun. Tapos parang tinitignan niya pa ako. Grabe. So, ayun, be careful, no? Hindi ko alam kung paano mag-iingat sa taxi. Kasi, even Uber, guys. Even Uber na parang feeling ko magiging safe na, wala pa rin. But, not taxi, guys. I mean, Brussels, I'm so sorry. Pero, na-enjoy ko naman yung Belgium ko kagabi na. Pero, with the experience sa taxi, parang ayoko na mag-taxi sa Belgium ever. Or even Uber, no? Tapos nung nasa taxi ako, nasa Uber ako, nagbabasa ako ng sa Google. Sabi ko na why does Uber drivers in Brussels ask you to cancel? Tapos may nakita ko parang thread na may forum na ang dami nang nakaka-experience din pala. Hindi lang pala ako. Maraming nakaka-experience na ipapa-cancel nila yung Uber and then magbabayad ka sa kanila directly. Para nga wala nang cut si Uber, diretso sa kanila. Pero nakakatakot na iba yung plate number na gamit nila kasi pwede kanilang gawan ng masama. Ayun lang. I think that's it. Kailangan siguro kailangan ko pagdaanan para ma-share ko sa inyo na medyo nakakatakot. Hindi medyo, natakot ako eh. Nakakatakot yung taxi experience. Siguro if you're gonna book, kasalanan ko rin kasi nung nagbook ako sa Klook ng airport transfer. Ibang airport pala yun. Yung dito papunta sa Brussels, parang walang bus na didiretso dito, dun sa Klook. I'm not sure, parang train lang siya na transfer. But better book sa Klook meron namang mga private transfer na yung ganun. I don't know, hindi ko alam kung ano yung masasuggest ko kasi even Uber nga kasi na-scam din ako eh. So, siguro bus na lang. Bus na lang kayo, but parang with this experience, parang ayoko nang mag-airport ulit dito. I'm so sorry. Parang grabe yung experience kong takot sa taxi para papunta dito. But that's it. I'm good. That's what it is, and it's our last day in Europe. Enjoy na lang natin yung Doha, Qatar, and yeah, huwag na nating sirain yung araw, diba? It already happened, wala na tayong magagawa, like na ano na yung pera, babalik naman yan. Ang importante, safe, hindi tayo nasaktan, and yeah, let's go, Qatar. Yung guys, nandito na tayo sa ating upuan. So I'm flying via Qatar Airways again. So economy seat. Ayan, meron namang ganito. Medyo maaraw lang. So then may saksakan dito. If you're not charge. Ano to? Card? Ba't may card? Siyempre yung kainan mo. Merong libre na headset, pillow, and kumot. So yun guys, if magka-Qatar Airways kayo tapos connect flight sa Doha, di ba dalawang flight to? Every flight dalawang kain. So dito Europe to Doha, dalawang beses kakain. Tapos Doha to Manila, dalawang beses din kakain. Diba ang saya, puro kain. Matutulog ka pa lang sa pagising mo, kakain na lang. Ayun lang, masaya kasi maraming pagkain, hindi ka magugutom. Pero nasa window seat ako. Ang mahirap lang kapag naiihi ka, nahihiya ako mag-excuse. But
yeah, 6 hours or 7 hours ang biyahe papuntang Qatar. So let's go. So guys, it's your first kain. Actually kanina pala nagbigay na sila ng drinks. So unang round drinks tsaka parang maliit na chips. Parang wala lang pang ano ng gutom. Tapos mga after 1 or 30 minutes to 1 hour meron na yung ating first meal. So meron silang beef, chicken or pasta. Ang pinili ko is chicken, pero wala na, gusto ko na chicken. Ito siya. So chicken with rice, tas lagi yung meron mga parang side dish, and then lagi silang may dessert. Bigyan ka ng water, pero magbibigay pa sila ng isang drinks. Ang pinili ko is apple juice, may bread, while watching some movies. Diba sabi ko sa inyo dito sa Qatar Airways or dito pag nag-Europe kayo, puro kain, yung parang hindi ka pagutom, kakain na naman. Pero let's enjoy the meal. At wala pala akong katabi guys, merong katabi dun sa isa pero dito sa gitna wala. So I have extra space here which I love. Let's go. So yun guys, so we've just arrived here sa Hamad International Airport here in Doha, Qatar. Actually, ang layover ko is 9 hours. However, it's currently 11 p.m. Which parang kaya hindi na rin ako masyadong nagka-interest na mag-transit visa para makalabas ng airport kasi sabi ko, wala 11 pala yung dating ko. Parang anong gagawin ko ng madaling araw? Although 9 hours kasi 8 pa yung flight ko. 8 pa bukas ng 8 a.m. ang flight ko going to Manila. Siguro magstay na lang ako dito sa airport guys. Kakain na lang ulit ako. Kasi ang pagkain ngayon isa lang. Nung last time 2 beses ko ay 2 pala pero chichirya lang yung isa. Ay 3. Yung una chichiryang maliit. Tapos yung lunch. Tapos before mag-landing meron ulit chichirya plus drinks no. Yung last ko kasi, isang lunch tsaka isang sandwich. So medyo heavy both. Ngayon, isa lang yung heavy, yung lunch lang. Tapos yung iba para mga pika-pika na lang. So, good thing makakaano tayo dito, makakakain. And then kailangan ko bumili ng pasalubong. So, wala akong pasalubong guys. Ref magnet lang ni mama yung pasalubong ko. Dito na lang ako bibili ng pasalubong chocolate. And kakain na lang siguro tayo. Ano pa? I don't know. Magpahinga na lang tayo sa 9 hours. Di ko alam kung merong ipapareview na vlog yung editor ko. So magre-review na lang din ako ng vlog para productive tayo. Tara, explore na natin yung airport. Sabi naman nung sa may front desk nung nag-check-in ako sa Qatar Airways, diretso na daw sa Manila yung bagahe ko. So hindi na naman ako lalabas dito. Hindi ko na kailangan mag-immigration para lumabas. Dito na lang ako sa may mismong boarding gates na. No, hanapin ko na lang yung gate ko. Wala pa sigurong gate kasi masyadong 9 hours pa before my flight. Lakad-lakad na lang tayo dito. Guys, Hamad Airport. Tara, explore natin. Tapos kain tayo. And then bili tayo ng pasalubong. Meron akong 100 euro. Kasi nga diba nag-withdraw ako ng 100. Kasi yung taxi driver pinapa-withdraw niya ako. Hindi ko naman naibayad yon. Tapos yung sa Uber kasi credit card yung pinabayad niya sa akin. So meron pa akong 100 euro. Ipapapalit ko na lang siguro. Ang laki naman. Ang laki naman ng pasalubong ko, 6,000. Ay, papangkain ko dito. Papangkain. Mas bibili ako ng pasalubong. Ipapapalit ko na kasi babalik pa naman tayo ng Europe. Pero hindi ko kasi alam kung baka matagalan. Baka mawala ko pa tong pera. Ipapalit ko na lang para may pambili tayo ng pasalubong. Saan kaya money changer dito? May mga flight information naman dito. Kaso hanggang ano pa lang. Hanggang 2:45 AM pa lang. Yung pinaka-last na available. 8 AM pa ako. So, hindi ko pa alam yung gate. Kaya yun, mag-shopping na lang tayo sa LV. So, yun siya. Ay, Bulgari. Oo nga, mag-luxury shopping na lang tayo. Total, nandito na din. Ay, may mga nagko-comment sa inyo na merong garden dito. Hindi ko napuntahan last time pero sabi niyo meron daw garden dito.
So, baka kailangan nating puntahan yung garden. Kaso gabi. Ay, makikita ba tayo dun sa garden? Ay, may food court. Ayun. Food court. Kaso kailangan ko munang papalitan yung 100 euro ko. And ko. Ay, ito na yata yung garden. Kita ba yung garden na sinasabi nyo, guys? Ayun na, may garden. May tubig. Ito pala, guys, may garden sa loob. Indoor garden. Oh, sige, mamamasal tayo mamaya dyan. Kakain lang ako. Grabe na, alas 11 na ng gabi pero parang buhay pa rin yung airport na buhay nila. Parang sa Singapore, no? Medyo awig sa yung mga dome-dome ng Singapore. Parang ganun. Ganda ng airport nila, no? Diretso shopping ka na talaga. For example, nabitin ka pa sa shopping mo sa Europe, no? Shopping ka pa dito. Pero again, depende sa budget. Parang sa flower dome sa Singapore, no? Yung nila yung bubong. Yung medyo ganyan yung flower dome sa Singapore. Pero dito, guys, oh, libre lang. Indoor garden. Social. Ang social ng airport nila. Guys, may nakita lang ako na money changer dito. It's called Travelex. Nasa may second floor lang. So, kino-convert ko muna ang 100 euro. Dapat 378 Qatari Riyal. So, parang times 3.78 na. See, kung konti lang naman yung difference, iba pa exchange ko na para may pera tayo. 3.34 daw. Guys, medyo malaki yung difference. 3.78 minus 3.34. 0.44 ang difference times 100 euros. 44 Qatari Riyal yung malulugi sa akin. Magkano ba yung peso yun? 44 Qatari Riyal to PHP. So yung malulugi sa akin, guys, is 695. Sabihin natin 700 pesos. Yung 6,000 pesos ko, mababawasan pa ng 700 pesos. Malulugi pa ako ng 700. Pero sige na, papa-exchange ko na to kasi parang feeling ko kapag may mga pera ko sa wallet ko na foreign, nawawala ko. Or, ewan ko. So, ipa-exchange ko na lang bago mawala pa to. Okay na yan. Lugi ako ng 700 pesos eh. So, yun guys, I have decided na yung 50 euros na lang yung pinapalit ko. Yung 50, itatago ko na lang. Baka mag-Europe tayo soon. Baka mag-Europe tayo soon. Diba? Wala namang masamang mangarap. Malay mo makapag-Europe ulit tayo sa ibang season naman, no? So, at least meron na tayong 50 euro. Yung kalahati na lang yung pinapalit ko. Kasi, yung mga pasalubong kasi dito sa Qatar, usually, di ba mga chocolates, ganun. Yung asawa ng kuya ko actually dito nagtatrabaho malapit sa Saudi Arabia. So parang marami naman kaming chocolate during wala ngayon, pero I mean hindi kasi siya something na healthy. So sabi ko may pressure lang ako magpasalubong sa family ko. Yung mama ko naman masaya na sa ref magnet. Iaano ko na lang sila, ititreat ko na lang sila ng something, no? Kesa bumili ako ng chocolate. Papagalitan pa ako ng kuya ko kasi yung pamangkin, yung anak niya, mahilig sa chocolate. Di ba? Bawal nga eh. Kasi nagkakasakit dahil sa kung ano-ano kinakain. So, ibabangkain ko na lang siguro to. Kakain na lang ako ng masarap. Kasi kapag may sobra, yun na lang ibibili kong chocolate. Kasi kapag marami akong pera, pag pinapalit ko yung 100 euros, parang mapipresyo ako na ubusin, di ba? So, wag na. Tsaka pansin ko hindi sobrang hilig yung family ko, hindi sobrang hilig sa chocolate. So kapag bumibili ako, yung pamangkin ko tsaka ako lang yung umuubos. Eh di ba nagda-diet nga ako. So wag na, iwas na lang tayo, iwas temptations. So yun guys, nasa food court tayo ng Qatar Airport, no. Tingnan nyo, sobrang mahal ng pagkain dito. So ito lang in-order ko, no. Sweet, parang sweet and sour chicken tsaka Coke. Umabot siya ng 70 Qatar Riyal or mga 1,000 pesos. Ang mahal na sa airport kasi tayo. 1,000 pesos na yan. Nakakatawa. Pero it is what it is. Wala eh. Mahal eh. Saka medyo na-miss ko na magkanin. So let's go. Marami naman yung kanin. Doon na lang tayo sa silver lining. Mabubusog tayo. Init.
medyo nakukulangan ako sa asim tsaka sa sweetness. Di ba yung sa atin kasi for example sa mga chowking, yung sweet and sour natin medyo nanlalaban. Ito parang very light lang. Hindi siya masyadong maasim, hindi rin siya sweet. So light lang. But that's okay. Silver lining, maraming kanin. Doon na lang tayo. Okay. Fish ba to? Chicken. Yun guys, siguro mag-wait pa ako ng mga few hours. Tambay lang ako dito, may saksakan naman itong table na to. Chill lang tayo. So ito na nga yung garden nila guys dito sa may Hamad, dito sa may Doha, no. Ngayon ko lang nakita to. No, ang cute din ng mga garden ano nila, design. Parang feeling ko nga yung dome sa Singapore na medyo may ganun siyang vibe na binibigay. Marami pa palang ano dito, coffee shop. Parang nagsisi ako na sa food court ako kumain. May mga restaurant pala dito na Japanese. Hindi kasi ako naglakad-lakad eh. Tapos meron dyang Gordon Ramsay burger. Kilala mo si Gordon Ramsay, yung masungit na chef. Pero yung magaling yun, di ba? Wala nang tulugan to. Ay, walk to walk. Nakain ko yan sa Europe. Naalala niyo yan guys? Walk to walk. Or basta parang walk, parang noodles. No, nakain ko. Marami pa palang option dito. Mas maganda pa guys. Nagsettle ako dun sa food court. Kasi marami kumakain sa food court eh. Mahal din naman yung food court nila. Dapat kumain ako ng tinodo ko ng yung pagpapasosyal. Alam mo, parang mas mura pa dito guys. 35 lang, 40, 60, 70 yung kinain ko sa food court. Parang namali ako dun ah. Maganda pa yung ambience dito guys. Ay, ayan guys, may mga option pala kayo. Masarap yan yung noodle. Walk around the globe. Oh, mas masarap tumambay dito. Mas social yung feels. Nagpadala kasi ako sa maraming kumakain dun. Lakad-lakad pa kayo kung may layover kayo kagaya ko, di ba? Ang tagal ng layover ko. So lakad-lakad kayo. Marami pala silang mga different food courts. May mga chocolate pa nga eh. No? May natutulog pa dun. Pwedeng matulog, no? Maganda yung airport nila guys. Huwag kayong mag-alala. Maraming upuan. So kung pagod kayo, pwede kayong matulog. Although marami din sila mga lounges dito, no? Kung may mga access kayo sa lounges, better. Ay, ayan, may ganito sila, oh. May directory. Makikita mo yung mga, ano ba mga restaurant? May mga salon spa, lounges, toilet, smoking room, play area, prayer room. Ano mga pwedeng kainan dito? May Burger King pala. Parang gusto ko naman magkape. Emporio Armani Cafe. May Fendi Cafe. Ito yung nakita ko, Gordon Ramsay Burger. Ay, Gordon Ramsay din pala to. Street Pizza. May KFC? Di ko nakita yung KFC dito. Starbucks. Starbucks na lang tayo para malaki yung kape. May dalawa pa silang branch. Starbucks Reserve tsaka Starbucks na hindi reserve. Cute. Magkakape na lang ako. Parang wala nang tulugan to ah. 8 AM yung flight ko. Pero dadating ako sa Pilipinas kasi mag-a-adjust yung oras ng 7 hours, di ba? Ay, 5 hours lang yata yung difference sa Qatar. Sa Europe, 7 hours yung difference. Pero from Qatar, 5 hours yung difference sa Philippines. So mag-a-adjust. Baka magka-jet lag ako. Sabi nila ganun daw kasi magkaka-jet lag pag nag-a-adjust yung oras, no? Meron pa naman akong event, di ba? 3 ngayon, February 3. Tapos pagka February 4, may event akong a-attendan ng event ng isang airline. Sana wala akong jet lag. Wala tayong pahinga, no? Pagkakadating sa Pilipinas, trabaho ulit. Hindi, joke ka. Parang na-enjoy ko naman yung mga ganun. Events. Guys, 3 hours before the flight. Yung connecting flight natin pa uwi ng Manila. Nantok na ako. Pero yun guys, ito yung teddy bear. Kung hindi nyo nakita sa papunta natin dito, diba? Sikat tong teddy bear na dito sa may airport nila sa Doha eh. So magka-picture kayo dyan ha. Ayan. Doon ako galing sa may gate C. Pero nakita ko na sa screen na sa B6 daw ang
ano namin, aeroplano. Merong A din dito. Ganda ng airport nila, no? Malawak din. Actually, yung 9 hours ko nga dito, parang palakad-lakad lang ako, patambay-tambay ako sa ibang parts. Kasi malawak naman yung airport. Kasi naantok na talaga ako. Parang feeling ko matutulog lang ako sa aeroplano. Let's go, Manila. Namimiss ko na kumain ng kanin. Tsaka kumain ako kanina. Namimiss ko na yung mga Filipino food, sa totoo lang. Pagka uwi natin ng Manila, kailangan ko magpahinga kasi kinabukasan lang meron tayong event sa isang airline. Tapos the next one naman, di ba? January 4 may event tayo sa airline. January 5 may event naman tayo sa parang tourism board, ini-invite nila tayo. January 6 gagawa ako ng vlog. Diba? Parang wala akong pahinga, guys. January 6 gagawa ako ng vlog ng summary ng ating Europe trip, yung mga expenses, gano'n. January 7 pahinga. January 8 imimit ko yung mga college friends ko hanggang January 9. Tapos 10, 11, 12. 10, 11, 12, yun, free day ko. I might spend time with my family. And then pagka January 14, 15, 16, ay 13, 14, 15, 16, meron na naman tayong trip, guys. But it's a work trip and it's a blessing. So, ang busy ng life natin. But it is what it is. Kailangan lang natin magpahinga and then lalaban ulit. Gagala na naman. Hi guys! Pakilala ka sa vlog. Hello! Guys, binigyan niya ako ng birthday gift. Di mo kaya. May birthday. Thank you so much. Hello! Happy birthday! Nice to meet you here. Dito ka talaga nag-work sa airport? 12 years na. Thank you so much. Ayun yung name niya. Ayaw mo malaman yung name mo. Huwag na lang. Chris na lang. Chris. Thank you so much, Chris. Woo, happy birthday to me. Thank you. Joy, nakatawa ako. Ayan guys, may nakasabay tayo Pilipino dito. Nagaya, pag-alala ka. Napanood nyo daw yung Spain, Switzerland vlog natin, guys. Ayan, dito na tayo sa Qatar Airways, guys. So, guys, doon ako sa 40. Medyo malayo tayo. So guys, we finally made it back here in the Philippines. Maraming salamat sa pagsama sa akin. 35 days in Europe, 13 countries, countless memories, no? Grabe. This has been my longest trip. Ito rin yung pinaka-challenging, pinaka-emotional na trip ko. I think pinaka-memorable and pinaka-rewarding, no? Pinaka-rewarding na trip. The longest, grabe. Napatunayan ko na I'm really a strong, independent princess. So maraming salamat din pala sa nagbigay sa atin ng ito. Thank you kay Chris and to her family. Meron tayong bagong aeroplano, Qatar Airways birthday gift. May message ko si Chris. Maraming salamat, guys. I'm so haggard na. Kailangan ko na maligo. Sa next vlog, guys, gagawa ko ng summary of my expenses sa sa mga nagastos natin sa Europe, my favorite countries, ano yung mga not so favorite countries ko, and mga tips para sa inyo, guys, pag mag-Europe din kayo. So I think I have to end the vlog na. That's it, guys. Welcome back to the land of kanin. Makakapag-rice na ako. Excited na ako kumain ng kanin. Maraming salamat, guys. Woo! Natapos na yung ating Europe trip, and I'll see you again on the next one. Bye-bye! Welcome to the Philippines! Ting guys, may nakasabay tayong Pilipino dito. Kaya, pag-alala ka. Ini-scam ako ng taxi at kung saan niya ako dinadala. Hindi niya daw kayo bababa kung hindi ako magbayad ng 200 euros.